Sa isinagawang autopsy, lumabas ang nakakasindak na resulta. Kumpirmado na siya ay pinagsamantalahan. So, ayun, isang magandang gabi na naman sa atin mga idol at panibagong gabi naman nga ng mga hindi pangkaraniwan at mga kakaibang video. Bali mga idol, kung gusto niyo pala ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos at para maihatid ko rin sa inyo yung mga kakaibang kwento sa mundo ng internet. Bali, ang papanoorin natin mga idol ay isa sa mga video ni JP Amazing Stories. Ang title nito ay ito, nagulat sila sa ginawa ng tatlong adik ng tambay sa isang foreigner na babae. So, panoorin natin to mga idol. March 18, 2024, Monday sa Boracay, Aklan. Isang Slovak national ang nai-report na missing matapos hindi na makabalik sa kanyang tinutuluyang hotel. Sa isang isla na puno ng kasiyahan, isang trahedya ang gumulat sa mga residente at turista. Natagpuan ang bangkay ng babae sa isang liblib na bahagi ng Boracay. May mga palatandaang nagkaroon ng dahas bago siya bawian ng buhay. Sa likod ng malaparaisong view ng isla, isang madilim na lihim ang unti-unting lumulutang. Paano nga ba nauwi sa trahedya ang isang dapat sanay masayang bakasyon? At sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito? Ang babaeng natagpuang wala ng buhay ay si Michaela Mikova, isang 23 years old na Slovak national, lumaki sa Moravia, Czech Republic. Kilala sa pagiging mabait, friendly at matulungin. Mga katangiang minahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mayroon siyang boyfriend na Egyptian at sa kabila ng kanilang magkaibang kultura, naging matibay ang kanilang relasyon. Matapos niyang magtapos ng high school, nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Marsayak University, kung saan kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Special Education, major in English. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang journey. Taong 2024, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng psychology sa Portugal. Kasabay nito, nagtrabaho siya bilang educational assistant sa isang organisasyon na tumutulong sa mga may kapansanan. Bukod pa rito, nagkaroon din siya ng part-time jobs bilang event staff at leisure animator. Isang trabaho na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-travel sa iba't ibang bansa. Kaya pala napunta na siya dito sa atin sa Pilipinas dahil sa klase ng trabaho niya. Sa kanyang mga paglalakbay, nakilala ni Michaela ang maraming tao mula sa iba't ibang lahi, kabilang na ang mga Pilipino. Isa sa kanila ang naging matalik niyang kaibigan, isang Pinay. Bali mga idol, kung ano pala yung mga ideya o mga reaction ninyo sa video natin ay gamitin lang ninyo yung comment section para mabasa din ng mga viewers natin. Nakalaunan ay nag-imbita sa kanya na dumalo sa kanyang kasal sa Pilipinas. Hindi nagdalawang isip si Michaela na tanggapin ang imbitasyon, lalo pat nais din niyang maranasan ang ganda ng Pilipinas. March 1, 2025, mas maaga 2025, bago pa lang ngayong taon lang siyang bumiyahe patungo sa bansa para sulitin ang kanyang staycation rito. Ito ang unang pagkakataon niyang makarating sa Boracay, isa sa pinakatanyag na destinasyon sa Pilipinas. Ngunit sa kasagsagan ng turismo, puno halos lahat ng hotel sa isla. Kasama niya ang isa pang Slovak national nang dumating siya, ngunit naghiwalay sila ng tinutuluyang hotel. Sa kabila nito, hindi ito naging hadlang upang mas ma-enjoy ni Michaela ang kanyang bakasyon. Masaya niyang nilibot ang isla, sinubukan ng iba't ibang activities at nakisabay sa sigla ng Boracay. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ng kanyang kaibigan noong March 8, kung saan dumalo siya ng buong saya. Ang alam ng kanyang mga kaibigan, babalik siya sa kanilang bansa noong March 11. Ngunit nang sumapit ang araw ng kanyang flight, wala silang natanggap na kahit anong mensahe mula kay Michaela. Hindi rin siya sumasagot sa kanilang mga tawag at text, dahilan upang sila'y labis na mag-alala. Dahil dito, agad silang nagtungo sa Malay Police Station upang i-report ang kanyang pagkawala. Ayon sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan, March 10, bandang 1:00 ng hapon, huli nilang nakita si Michaela. Magkakasama pa silang kumain ng tanghalian noon
At matapos iyon, nagpaalam si Micaela na maglilibot pa sa isla bago bumalik sa kanilang bansa kinabukasan. Ngunit pagkatapos nun, hindi na nila siya muling nakausap. Dahil dito, Baka ito mga idol na kursunadahan to ng mga tao na nasa paligid niya. agad na naglabas ng missing person poster ang mga pulis at nag-alok pa ng 50,000 Philippine peso na reward ang kanyang mga kaibigan para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa poster, nakasaad na ang dalaga ay huling nakitang nakasuot ng pulang damit at green hat. Habang patuloy ang paghahanap kay Micaela, lumutang ang isang nakakakilabot na impormasyon mula sa kanyang kasintahan. Ayon sa kanya, huli niyang nakausap si Micaela noong March 10. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng dalaga na may lumapit sa kanyang mga tao, nagbiro at pinuri siya. Nagbiro pa si Micaela sa kasintahan niya, sinasabing tila kailangan niya ng bodyguard. 2 araw matapos ang kanyang pagkawala, March 12, isang tip ang natanggap ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, may natagpo ang bangkay ng isang babae sa isang abandonadong simbahan sa loob ng isang masukal na bahagi ng isla. Agad rumesponde ang mga pulis at sa kanilang pagdating, kinumpirma nilang ang bangkay ay kay Micaela Micova. Hubot-hubad ang katawan ng biktima maliban sa kanyang suot na sapatos. Pinagsamantalahan mga idol. Nawawala rin ang kanyang cellphone at wallet. Malakas ang hinala ng mga investigador na siya ay pinagsamantalahan bago binawian ng buhay. Mabilis na kumalat ang balita na nagdulot ng takot sa mga turista at residente ng isla. Sa isang online forum, may lumabas na espekulasyon na maaaring sinunog ng mga salarin ang maselang bahagi ng katawan ng biktima, marahil upang sirain ang ebidensya. Lumabas rin ang sinasabing huling larawan ni Micaela bago siya mawala. Hawak niya ang isang baso habang nasa isang Yung mga inuming nakalalasing. mesa na may mga alak. Ngunit itinanggi ito ng kanyang pamilya dahil hindi raw umiinom ng alak si Micaela. Nang usisain ito ng mga otoridad, napag-alaman nilang buko juice ang laman ng kanyang baso na inalok sa kanya ng ilang kalalakihang nakasama niya bago siya nawala. Sa isinagawang autopsy, lumabas ang nakakasindak na resulta. Kumpirmado na siya ay pinagsamantalahan. Matinding pinsala ang tinamo ng katawan ni Micaela. Napakaraming sugat sa iba't ibang bahagi nito. Ayon sa mga otoridad, matagal nang naroon ang kanyang mga bangkay sa abandonadong simbahan. Kaya hindi na rin maganda ang kalagayan nito nang matagpuan. Isa sa mga unang nakadiskubre sa kanyang katawan ay isang lokal na lalaki na nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanya, dumaan lamang siya sa baybayin upang ayusin ang kanyang bangka. Sa kanyang paglalakad, pinili niyang gumamit ng shortcut sa Pearl of the Pacific. Ngunit nang marating niya ang isang nakatumbang puno ng balete, tila may hindi maipaliwanag na puwersang nagtulak sa kanya patungo sa abandonadong simbahan. Bigla na lamang daw siyang natauhan nang may naamoy siyang hindi pangkaraniwan. Isang malansang amoy na pumuno sa paligid. Hinanap niya ang pinagmumulan nito at doon niya nakita ang nakakapangilabot na sinapit ng dayuhan. Dahil sa natuklasan, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Hinanap nila ang anumang CCTV footage na maaaring makatulong sa kaso. Ayon sa kanila, may hawak na silang ilang video recordings. Ngunit hindi pa nila ito maaaring isapubliko habang patuloy ang pagsisiyasat. Bukod sa mga ebidensyang nakalap, nagkaroon din ng ilang testigo na maaaring makatulong sa kaso. Dahil dito, natukoy ang isang lalaking person of interest na agad isinailalim sa kustudiya ng pulisya. Sa una nilang pahayag, may 4 silang itinuturing na persons of interest. Talagang nakursunadahan to ng magbabarkada siguro. 3 lokal at 1 banyaga. Gayunpaman, hindi nila ibinunyag ang pangalan ng mga ito
upang masigurado na masusunod ang tamang proseso ng investigasyon. Pagdating ng March 18, lumabas ang balita na 2 sa mga persons of interest ang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Isa sa kanila ang umamin sa kanyang partisipasyon sa krimen. Base sa background investigation ng mga pulis, napag-alamang may kaugnayan ang mga nasabing sospek sa illegal na droga at meron na silang dating mga kaso. Ayun lang, talaga yung ganun, mga ipinagbabawal na gamot, napaka-delikado talaga, no? Hindi lang sa sariling kalusugan, maging taong nasa paligid mo. Samantala, hindi naging malinaw kung ang pag-amin ng isa sa mga sospek ay voluntaryo o dulot ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa mga pulis, bago pa man mangyari ang insidente, may mga nakakita kay Micaela na madalas naglalakad mag-isa sa mga hindi gaanong mataong lugar. Posible raw na ito ang Ano yan siya, mga idol, explore. naging dahilan kung bakit siya nalagay sa panganib. Lalo na't ang simbahan kung saan siya natagpuan ay matagal nang inabandona at wala nang nagbabantay rito. Ayon sa mga pulis, isolated case umano ang nangyari kay Micaela at hindi dapat ito makasira sa imahe ng Boracay bilang isang tourist destination. Gayunpaman, lumobo sa 1 million pesos ang alok na reward para sa sino mang makapagbigay ng impormasyon upang mahuli ang iba pang mga sangkot sa krimen. Sa social media, Pag may mga ganyan kasi mga pangyayari, mga idol, talagang katatakutan na yan, puntahan ng mga turista. nag-viral ang mga reaksyon ng netizens tungkol sa nangyari. May isang post na nagsasabing 6 na lalaking lulong sa illegal na droga ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Mayroon ding nagsabing dapat na umanong humingi ng tulong ang Pilipinas upang tuluyang masugpo ang ganitong mga gawain. Sa isang pahayag naman, ipinahayag ng isang netizen ang pagkadismaya dahil muling nasira ang imahe ng bansa sa mata ng ibang mga dayuhan. Mas lalong umugong ang issue nang lumabas ang balitang may mga European countries na nagbigay ng babala sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat o umiwas sa pagbisita sa Pilipinas. Yan talaga yung magiging epekto nun dito sa bansa natin. May kumalat ding impormasyon na may ilang babaeng Chinese na umano'y naging biktima rin ng kahalintulad na insidente. Dumating ang March 20 at isang mahalagang revelasyon ang naganap. Ang isang person of interest na kinilala bilang alias Mech ay itinuro ang mga itinuturing niyang kasabwat sa krimen. 2 lalaki na kanyang pinangalan ng alias Jello at alias Junior. Ayon kay Mech, noong March 10, siya mismo ang nakasaksi kung paano dinala ng kanyang mga kasamahan si Micaela sa abandonadong simbahan. Doon na siya pinagsamantalahan at tuluyang binawian ng buhay. Ayon sa mga pulis, ang salaysay ni Mech ay tumugma sa resulta ng kanilang investigasyon. Dahil dito, mas lalo nilang pinaigting ang paghahanap sa 2 pang itinuturong sospek. Gayunpaman, nilinaw rin nila na hindi pa rin absuelto si Mech sa kaso sa kabila ng kanyang pagtestigo. Oo, hindi talaga yun dahil sa testigo siya ay mawawala na yung kaso niya kasi accessories of the crime ka eh. Sa ngayon, nasa kustodiya siya ng pulisya matapos siyang mahuli sa isang anti-drug operation noong March 14. Habang patuloy ang investigasyon, nakatakda namang i-cremate ang bangkay ni Micaela. Kasabay ng patuloy na koordinasyon ng mga otoridad sa Embahada ng Slovakia. Hindi lang ang pamilya ng biktima ang nananawagan ng hustisya. Maging ang buong sambayanan ay umaasa na makakamit ni Micaela ang katarungan. Samantala, hindi pa natatapos ang listahan ng mga dayuhang naging biktima ng karahasan sa ating bansa. Ang isa pang kaso na gumimbal sa publiko ay ang sinapit ng isang American national na si Eric Norman Henrikson, isang 57 years old professional wedding photographer mula sa Wisconsin, USA. Si Eric ay matagal nang naninirahan sa Pilipinas upang asikasuhin ang adoption papers ng isang batang Pilipino na kinilala bilang Jeremiah. Habang nasa bansa, pansamantala siyang tumira sa Silay City.
Negros Occidental, kung saan nakatira rin ang kanyang asawa na si Vicky, isang Pilipina. Sa mga larawang kuha nila, makikita ang saya ni Eric habang kasama si Jeremiah. Walang sino man ang makakapag-akala na sa isang iglap, magwawakas ang lahat ng ito. Noong March 15, 2018, gabi ng insidente. Nagpunta si Eric sa isang maliit na bar upang bumili ng alak. Isang bagay na nakagawian na niyang gawin. Habang nasa loob ng bar, dalawang lalaking Pinoy ang lumapit sa kanya at sinabi na bilhan sila ng alak. Magalang naman itong tinanggihan ni Eric. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, agad siyang ininsulto ng dalawa gamit ang salitang Ilonggo, isang dialekto na bahagyang nauunawaan ni Eric. Dahil sa narinig, hindi na napigilan ni Eric ang sarili at kinumpronta ang dalawang lalaki. Matapos ang mainit na engkwentro, pinili niyang lumabas ng bar upang umiwas sa gulo. Ngunit sa pagtalikod niya, isa sa mga nakaalitang lalaki ang biglang naglabas ng baril. Walang babala. Agad nitong binaril si Eric. Sunod-sunod ang putok ng baril. Wala nang nagawa ang biktima. Mabilis namang tumakas ang dalawang sospek. Iniwan ng dugo ang katawan ni Eric sa harap ng bar. Agad na isinugod si Eric sa Teresita Holandoni Provincial Hospital matapos siyang barilin sa harap ng isang bar. Kasabay nito, mabilis na rumesponde ang mga pulis at agad na nagsagawa ng paghahanap sa mga sospek. Makalipas lamang ang ilang sandali, naaresto ng mga otoridad ang dalawang lalaking nakaalitan ni Eric. Nahuli rin pala kaagad. Kinilala ang mga ito bilang sina Neil Brian Corseno, 18 years old, at ang kanyang tiyuhin na si Gilbert Apelido, Bata pa, 18 years old. 40 years old. Kaagad silang dinala sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Sa kasamaang palad, idineklara si Eric na wala na pagdating sa ospital. Nang mahuli ang mga sospek, kapansin-pansin na kapwa sila nasa impluensya ng alak. Hindi rin nagtagal, natagpuan ng mga pulis malapit sa pinangyarihan ng krimen ang baril na ginamit ni Gilbert sa pamamaril kay Eric. Nang tanungin, umamin sina Gilbert at Neil sa kanilang nagawa. Sinabing labis silang nalasing kaya nagawa nilang barilin si Eric. Sa kabila ng kanilang pag-amin, kinasuhan pa rin sila ng kasong murder at paglabag sa COMELEC gun ban. Habang patuloy na nililitis ang kaso, nananatili silang nakakulong habang hinihintay ang hatol ng korte. Lubos naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ni Eric sa sinapit niya. Ayon sa mga pulis, isa itong senseless crime. Walang kabuluhang pagkamatay ng isang tao na wala namang ginawang masama. Mas lalong naging masakit ito para sa mga kaanak ni Eric dahil naghihintay lamang siya ng adoption papers para sa kanyang inampong bata na si Jeremiah. Matapos ang brutal na pamamaslang, agad na umapela ang pamilya ni Eric na maibalik ang kanyang bangkay sa Amerika. Kasabay nito, ipinagpatuloy nila ang proseso ng pag-aampon ni Jeremiah. Samantala, pansamantalang nanatili ang bata sa pangangalaga ng asawa ni Eric na si Vicky. Ayon kay Vicky, napakabait ni Eric at buong tiyaga niyang inalagaan si Jeremiah. Isa sa mga pinakamalaking nagawa ni Eric para kay Jeremiah ay ang matulungan itong muling makapagsalita dahil dati itong sumasailalim sa speech therapy. Dahil sa biglaang trahedya, isang GoFundMe account ang ginawa ng pamangkin ni Eric upang makatulong sa kanyang tiyahin at kay Jeremiah. Ayon sa kampanya, mahal na mahal ni na Eric at Vicky ang bata. Ngunit upang madala siya sa Amerika, kailangan nilang sumunod sa mga legal na proseso ng adoption. Bukod dito, nag-appeal rin sila ng tulong para sa pagpapauwi sa bangkay ni Eric na may kabuang gastos na halos 458,000 Philippine peso. Ang malilikom na pera ay gagamitin hindi lamang sa pagpapauwi kay Eric, kundi pati na rin sa funeral expenses, adoption process, at suporta para kay Vicky na ngayon ay balo na. Samantala, walang lumabas na balita kung ano ang naging huling hatol sa mga sospek na sina Neil at Gilbert. Subalit, ayon sa batas ng Pilipinas, sino mang mapatunayang guilty sa kasong murder ay maaaring hatulan
ng 20 hanggang 40 years na pagkakakulong. Ang mga kwento ni na Micaela at Eric ay ilan lamang sa mga malungkot na pangyayaring naganap sa ating bansa. So, ayun mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Please subscribe to our channel para maging updated ka rin lagi kapag may mga bago tayong mga videos.